Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. But ye are a chosen generation. Do you believe that mga kapatid? A royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should support the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. Mga kapatid, tinawag ka ng Panginoon mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilanas na kaliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, sa verse 10, which in time past were not a people, but are now the people of God. Do you believe mga kapatid? Na tayo ngayon mga kapatid, hallelujah, ay anak na ng Diyos dahil tinawag niya tayo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilanas na kaliwanagan ng ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Tayo mapatid noon, di tayo mapatid nakatanggap ng kawaan ng ating Panginoon. Ngunit sa oras na ito, simula nang sumunod ka sa Panginoon, simula nang tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, naawa sa iyo ang Diyos. Kaya ngayon nandito ka, hindi aksidente kung bakit nandito ang bawat isa sa atin sa bahay panambahan ng Diyos. Praise the Lord. At saka sa John chapter 15 verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Do you believe that mga kapatid, ang salita ng Diyos? Do you believe that you are a chosen of God? Hallelujah! Ang lahat ng chosen ng Panginoon, magsabing, thank you, Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Labas natin ang pabagat, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pamagat, mga kapatid, you are chosen by God. Amen. Hallelujah! Do you believe, mapatid, that you are chosen by God? Do you believe that, nanay? Hindi aksidente kung bakit dito ka pumunta sa Saudi Arabia, nanay, kahit na ganyan ang edad mo. Because God chose you, nanay po, para dito, mapatid, magkaroon ka ng kaligtasan, matanggap mo, mga kapatid. Hallelujah! Ang kaligtasan o ang biyaya ng Diyos na pinagkakaloob niya sa bawat tumatawag sa kanyang pangalan. Amen? Kaya, Sister Rialyn, hindi aksidente kung bakit nandito ka. May purpose at plano ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah. So mga kapatid, you are chosen by God. Kamayan mo ang katabi mo at sabihin, you are chosen by God. And you need, ito ba sabihin nyo, you need to eat buto-buto with matching Latigo 50. Do you believe that, mga kapatid? Today, as a chosen by God, you need to eat buto-buto with matching Latigo 50. Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili dahil sa araw na ito, mga kapatid, patuloy na pagtibayin ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Makakaupo na po tayo, mga kapatid, at bago ang lahat, hallelujah! Sa ating pag-upo, mga kapatid, mayroon ba kayong mga cellphone? Ang lahat ng may cellphone, nakikita nyo bilang mapatid yung silent? Paki-silent nyo muna. Okay? Paki-silent nyo ang cellphone nyo dahil sa oras dito hindi mangungusap ang Diyos sa cellphone nyo. Kundi sa oras dito mangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga salita na nababasa natin dito. Kung gusto nyo mag-note, mga kapatid, mag-review na lang kayo doon sa online, o kaya hilingin nyo sa akin mamaya, mga kapatid, ang topic nito at i-send ko sa inyo. Hallelujah. In 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. So sabi dito, mga kapatid, hallelujah. Handa na ba tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Okay na ba kayo? Amen. Yes. Okay lang yan. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi pa daw tayo nag-pray. Nag-pray na kanina. Okay na yan, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Mga kapatid, dahil ang Diyos ngayon ang mangungusap sa bawat isa sa atin. No? But you are a chosen generation. We are living in the end times, mga kapatid, that God chose this generation.
In a grace period of time, mapalad ang bawat isa sa atin dahil dito tayo ngayon nabuhay sa ganitong oras, sa ganitong time, where mga kapatid, ang grace period ay sagana, mga kapatid, ang grasya o biyaya ng Diyos sa bawat tao. Amen? Amen? Ang sabi mga kapatid, a royal priesthood. Biro mo, sino sinasabihan dito mga kapatid? Ng bawat isa sa atin. May cellphone ba? Saan ang iba? Parang sinabi ko lang pati yung cellphone, nagtawag na sila sa labas. Baka may tumawag pa dyan mamaya mga kapatid. Kung gusto nyo makipag-usap mamaya sa mga boyfriend nyo, habibi nyo, sa pamilya nyo, after na lang ng gawain. Okay? Wag yung ring ng ring yung cellphone nyo dyan mga kapatid kasi nakaka-distract. No? Pwede natin i-silent na lang yan. Tapos mamaya after mga kapatid, kausapin mo ang habibi mo kung may habibi ka. No? Hallelujah! Sa peculiar people, that you should support the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag ka ng ating Panginoon simula sa kadiliman hanggang sa kagilag-gilalas na kaliwanagan o kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Mapalad ang bawat isa sa atin mga kapatid. Marami ang gusto makita ito mga kapatid, ngunit hindi nila nakita nung time ng Old Testament. Mapalad tayo ngayon dahil ito pinapakita sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, inireveal ito ng ating Panginoon sa huling araw mga kapatid. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin dahil tayo ngayon mga kapatid ay nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Nakita na ba natin ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Parang kunti lang ng amen, parang hindi ba? Parang hindi kaluwalhatian ng Diyos na nakikita nyo. Baka kaluwalhatian ng sarili mo yan o kaluwalhatian ni Satanas. Kaya mga kapatid, itapo na yan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mainit ata mga kapatid, pero baka sa presensya lang ng Lord. Di ba? Hallelujah. Handa na ba tayo mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So ang sabi dito mga kapatid, which in time past were not a people, but are now the people of God. Tayo na mga kapatid ngayon ay tao na ng ating Panginoon, anak ng Diyos mga kapatid. Simula nang tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, hallelujah, at iniyahon niya tayo mula sa lusak ng kasalanan o sa kadiliman hanggang dinala niya tayo sa kagilag-gilagas na kaliwanagan ng kapurihan at kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen? Nanay, ayos ka lang nanay? Praise the Lord. Ata, nanay sa si nanay. Purihin ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. Sa verse 10, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dati mga kapatid, hindi naman tayo mga kapatid na katanggap ng kawaan ng ating Panginoon. Ngunit sa time na ito, mga kapatid, nung nasumpungan tayo ng Panginoon, tumawag tayo sa kanyang pangalan at ginanap sa ating buhay ang pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya ngayon nandito tayo sa awa o habag ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Nandito na tayo, may mercy na tayo mga kapatid sa ating buhay. Amen. Ako may mercy na ako mga kapatid na literal. May faith pa ako nanay. Kaya mercy and faith mayroon ako. Saan ka pa? Maglingkod ka na sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mabuhay. Hallelujah. Sa verse 16, aksidente lang daw baka gusto niya mag-aksidente ulit. Praise the Lord. Hallelujah. John 15:16 mga kapatid. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi dito, "Ye have not chosen me." Hindi daw natin pinili ang Panginoon, kundi ang Panginoon mismo ang pumili sa bawat isa sa atin. Amen. Naniniwala ba tayo na tayo ay pinili ng Diyos? Amen. Dahil kung hindi tayo pinili ng Panginoon, wala ngayon ang bawat isa sa atin. Amen. Sa bahay panambahan na ito. Amen? Amen? Pinili ang bawat isa sa atin. Kaya huwag natin sayangin ang pagkapili o pagkahirang sa atin ng Diyos. Pribilehiyo lang yan. Billion, more than 8 billion ang tao sa buong mundo. Ilan lang tayo ang pinili, hinirang pa ng Diyos. Amen? Amen? But I have chosen you and ordained you. Nordin ka pa ng ating Panginoon na magamit sa kanyang kapurihan, kadakilaan. Mga kapatid, dito sa bahay panambahan na ito. Kaya wala dapat excuses ang pagpapagamit natin sa ating Panginoon. Amen. Hindi dahilan dahil kung may problema, may pagsubok. Sino bang walang problema? Maaaring financial problem, wala siya. Pero mayroon siyang mga problema.
Dahil mas gulo ang utak yan kaysa sa utak natin. Yun ang problema niya. Di ba? Pero hindi ako papayag. Di ba? Maglingkod na lang kayo sa Panginoon. Kung minsan baka mamaya makuha nyo pa, pamupok pa sa ulo yung bato. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi mga kapatid, that ye should go and bring forth fruit. Dapat mamunga tayo, mga kapatid. At maliban doon, kapatid, ang bunga dapat pinananatili. Hindi dahil sa natisod ka lang, winala mo na ang iyong bunga. Hindi ganon. Dapat, kapatid, habang natitisod ka, habang nagkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan, lalo kang kumapit sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang magpapalago, magpapatibay ng bunga na nasa iyo para huwag yan malaglag. Amen. Amen? Huwag natin hayaan. Bunga mo na yan. Bakit mo pa, mga kapatid, ibigay sa iba? Bakit hayaan mo malaglag yan sa buhay mo? Binigayan ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. O sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya i-grab natin. Pribileyo lang yan. Hallelujah. And that your fruit should remain. Kapag, mga kapatid, nanatili ang bunga sa ating mga buhay, itong sabi ng Panginoon. That! Do you believe that, mga kapatid? That! Whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Kaya kapag alam mo na hitik ka sa bunga, Brad Julico, ang kahilingan mo sa Panginoon, pagkaloob niya, ang sabi niya, sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya huwag ka magtaka nga, ibibigyan ka ng Panginoon ng trabaho na nararapat para sa iyo. Ang trabaho na kalooban ng Panginoon. Ang trabaho na hindi makapiktuhan ang ministeryo mo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Di ba? Claim it. Di ba, Brad Fernando? Di ba ngayon ka nagpa-pray pero nakabasa ko na agad? Bakit ang tagal-tagal kasi ngayon ka lang nagpa-pray? Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang Diyos nating sinasamba, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, it's time for you to eat buto-buto with Latigo 50. Okay? Lahat ng chosen ng ating Panginoon, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. So tanggap nyo na Latigo 50 tayo ngayon. Amen. Praise the Lord. Kapag nasaktan ka, praise the Lord agad. Dahil naayos ka ng Panginoon. Di ba ang lesson natin, Pastor Anjo? Di ba? Kung anong, mga kapatid, ang iyong obligasyon sa pastor mo at kung anong obligasyon ng pastor mo sa bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. So as a chosen people of God, mga kapatid, remember this, no? Being late in church is not healthy. Ha? Being late in church is not healthy. Kaya kapag panay ang late mo sa pagsamba at pagpuri sa Diyos, hindi healthy ka na Kristiyano. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. It shows that God is not your priority. Kung priority mo ang Diyos, magising ka ng maaga, Sister Lilin. Diba? Kanina sinusundo ka na, kagigising mo lang ata eh. Ayun pala. Kasi kagabi, mga batid, nag-attend dito sila. Praise the Lord. Kaya sa sunod, na Huwebes, pag nag-attend kayo, dito na kayo matulog. Dahil dito, sigurado, 5:30, gisingin ko na kayo. Dahil ako, alas 5 nagigising, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So baguhin na natin ang ganyan, mga kapatid. Huwag nating sabihin, ganito na ako. Prangka ako. Ganito na ako nung nakilala nyo. Saan ang pagbabago? Dahil siguro ikaw nagsalita nun. No? Babaguhin na natin yan, mga kapatid, simula, mga kapatid, sa oras na ito. Baka maunahan pa tayo ng mga bago, mga kapatid. Magtaka na lang kayo, naunahan kayo ng Sister Realin kahit bago sa mga kapatid. Diba? Hallelujah. Dahil hindi ito paunahan. Kung ikaw pa tigil-tigil ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, maunahan ka ng mga bago. Amen? Huwag kang patulog-tulog. Diba? Buti na lang gising si Nanay Mila. Di ba, Nanay? Dinamnamin mo lang ang salita ng Diyos, Nanay. Nandito ako, Pastor. Hallelujah. Maunahan pa kayo ni Nanay Mila sa Nanay Mariita.
No? Kahit ngayon lang sila nakakilala, pero kita mga kapatid, kung active na active sila sa group mga kapatid. Sa mga lalaki doon, sa men's. Naku, huwag kayong magtaka kung bakit puro babae na ditong tatayo. Dahil kayo, wala doon mga kapatid, hindi kayo active doon sa group ng men's fellowship. Dito mga kapatid, araw-araw mayroon silang verse doon. Nag-i-exhort na Sister Eileen, Sister Charlie. Kaya huwag kayong magtaka. Sa sunod na mga araw, may schedule sila dito mga kapatid. No? Para sa kapurihan ng kadakilaan ng Diyos. Di ba? Hallelujah. Dapat mga kapatid, ugaliin na natin mga kapatid ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo ba mga kapatid na si Cornelio? Si Cornelio mga kapatid, wala pa sa kaligtasan. Hindi pa sa mga kapatid na bautismo panganak muli sa tubig at espiritu. Ngunit may ugali na ni Cornelio mga kapatid. Kung basahin nyo Acts chapter 10, si Cornelio mga kapatid ay prayerful. May takot siya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Matulungin siya mga kapatid. Nagbibigay siya ng kanyang tithes. No? At namumuhay ng may kabanalan. Ngunit hindi siya paligtas sa time na yan. Dahil sa ginawa niya mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Pinadala dun si Pedro. Ganon din sa bawat isa sa atin. Kapag righteous ka sa harapan ng Panginoon, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos mga kapatid, ang pamilya mo padalan doon ng Panginoon ng lingkod niya para magkaroon ng kaligtasan. Amen. Proven yan mga kapatid. Sa mga testimony ng bawat isa sa atin, prayer lang natin dito, ang pamilya natin mga kapatid. Ang pagsunod natin, ang sinasabi nung kanina sa pag-tithes natin mga kapatid, kapag sinunod mo yan, ang pamilya mo ililigtas ng Panginoon. Hindi magkakasakit, hindi magkakaproblema, proteksyonan ng Panginoon sa bagyo at unos, kahit anong dilubyo na dadaan sa bansang Pilipinas, hindi mapiktuhan ng pamilya natin. Amen. Dahil protektado ng dugo ng ating Panginoon. Dahil yon sa paglilingkod mo, sa pagsunod mo ng kalooban ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya nga kapatid, sa pagsunod natin, mga kapatid, hindi lamang, sabi nga kanina, hindi lamang yung mga kapatid na physical o financial, mga kapatid na ibigay ng Panginoon, kundi higit sa lahat, spiritual. Amen. Hindi lamang ikaw, kundi pati ang buong pamilya mo. Amen. Sabi nga mga kapatid sa Acts 16, di ba? Manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Amen. Yan ang nagagawa ng pananampalataya natin na may kasamang gawa sa pagsunod ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So tanungin natin mapatid ang ating mga sarili kung nasa Diyos pa ba ang puso natin. Bago tayo magpatuloy, nasa Diyos pa ba ang puso mo? Amen. Diyos na malaki ha, baka may Diyos-Diyosan pa yan na natira dyan. Sa Diyos naman pastor, pero Diyos-Diyosan kasi sarili ko yung dinudiyos ko. No. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang nag-iisang Diyos na dapat yan sa puso mo, sa puso ng bawat isa sa atin. Wala nang iba, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So katulad ni Abraham, mga kapatid, no? Alam mo ba ang pangyayari kay Abraham? Sa palagay mo ba gusto yun patayin ng Diyos ang anak ni Abraham na si Isaac? No. Ngayon, ano doon ang gusto pa ipaabot ng Panginoon sa kay Abraham? Yes, it is a taste of his faith to the Lord. Hallelujah. Hindi mga kapatid, dahil mga kapatid, hindi gusto patayin ng Panginoon dahil matagal yun ang pinag-pray ni Abraham. Amen. He wait 25 years. Simula na nangako ang ating Panginoon. 25 years bago na dumating si Isaac. 75 siya tinawag, 100 na siya, 99 na siya. Magwa-100 na sa mga kapatid ng anak. Kaya huwag kang magtaka kung abot ng 25 years. Dahil iniipon lamang ng Panginoon ang para sa'yo. Proven yan sa bawat isa, proven sa kanyang buhay. Di ba? Basta wait ka lang sa plan and purpose ng Diyos at lagi mong tandaan, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Nandyan si Sis Ju pa. Di ba? E panay pa nga ang labas-labas mo. Pakuya-kuya roms ka pa nga. Di ba? Where's the Lord? Hallelujah. So, test yan mga patid kung sa Diyos pa ba ang puso ni Abraham. At anong nangyari mga patid? Dahil alam ni Abraham ng lahat ay nanggaling sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang pwedeng kumuha niyan. Ganun dapat ang ating pangangatwiran bilang Kristiyano. Ibinigay sa atin ng Diyos yan mga patid. Ang Diyos din ang may karapatan na kumuha mga patid. At alam natin kapag nilalapit natin sa Panginoon, kahit mga patid kukunin niya ni Panginoon, magbabago ang desisyon ng Panginoon. Naniniwala ba tayo doon mga patid? Amen. Sa pangyayari lang sa Ninibe. Di ba?
Gusto na gunawin ng Panginoon ang bayang Ninive. Ngunit dahil sa pagsunod ni Jonas, mga kapatid, naligtas yun ang buong bayan ng Ninive. Dahil sumunod sila sa pinapagawa ng Diyos sa pamagitan ni Jonas na magsisi. Amen? Yun ang pinakaano, mga kapatid, ang pagsisisi. Diba, 16? Diba yan parating ano mong pagsisisi? Do not pray to teach and preach repentance sa iglesyang ito. Dahil para yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Ganun kasi tayo minsan, mga kapatid, no? Minsan pag nakuha na natin ang blessing, nakalimutan na natin ang nagbigay ng blessing. Maraming testimony dito, mga kapatid. Kapag trabaho lang ako, ibibigay ko ang para sa Panginoon, hindi na ako absent sa bahay panambahan. Ibinigyan ng trabaho, iwan ko lang kung galing sa Panginoon. Kasi Friday ang pasok. Walang pasok sa ibang araw, ngunit Friday may pasok. Sa palagay nyo, sa Panginoon galing yon? Sa palagay mo, hayaan ng Panginoon ang kanyang anak na nag-desire na magsamba at magpuri sa kanya sa araw ng Friday? Kahit Friday ang pasok nyo, mga patid, if you desire to serve God, hallelujah, to worship God, mga patid, pag-pray mo yun sa Panginoon, bibigay niya yan. Amen. Friday off ka. Amen. Proven yan, di ba, sa mga ating mga kapatid dati. Once a month lang, every 2 months pa nga, mga kapatid, sa mga natin, na mga nagtatrabaho sa mga bahay, mga kapatid. Ngunit dahil sa prayer natin, naging every Friday ang kanilang day off. Yan ang nagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung kayang gawin niya ng Panginoon sa bawat isa, ganun din sa yung mga kapatid. You need to pray. Ask God. I-desire mo sa ating Panginoon dahil hindi madamot ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Hallelujah. Isa na doon ang pagtatights, mga kapatid, no? Minsan kapag kuha na natin ang hiningi natin sa Panginoon na blessing, hindi na natin may balik sa Panginoon ang nararapat para sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang pira natin. Hindi kailangan ng Diyos, mga kapatid, kahit ano pa yan kadami ang ibibigay mo sa ating Panginoon sa bahay panambahan. Ang kailangan ng Diyos ang obedience mo sa Kanya. Amen, Lord. Ginagawa natin yan ang pagbibigay dahil yan ang utos ng ating Panginoon. Hallelujah, para magamit sa bahay panambahan. Ang sabi ng Panginoon, para may pagkain sa ating bahay. Sinong kakain? Tayo din na membro ng iglesyang ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So gusto ng Diyos, mga kapatid, na maalis ang idolatry sa buhay ng bawat isa sa atin. Do you believe, mga kapatid, na kapag hindi mo ibinibigay ang narapat para sa Panginoon, no? Idolatry yon. Dahil hindi mo pinapahalagahan ng Diyos. Mas inuna mo ang pangangailangan mo kisa doon sa sinasabi ng Panginoon na dapat nating obey sa buhay natin bilang tagasunod ni Kristo. Amen. Hallelujah. Dapat maalis yan yung love of money. Hindi masama ang pira. Ngunit kapag inibig mo ang pira ng higit sa Diyos, doon nagiging masama. Kaya nga ang sabi mo, mga kapatid, sa 1 Timothy 16, for the love of money is the root of all evil. No? Amen. Hallelujah. Tandaan natin, mapatid, ang Diyos, mapatid, He is a jealous God. Kaya wag natin hayaan na maagaw ang pagsamba at pagpuri natin sa nag-iisang Diyos. Minsan ang sarili natin, mapatid, nagiging ano na yan, idolatry. Kaya di ba, nanay, kapag ganda-ganda ka, nanay, maganda ka naman talaga, nanay. Ngunit kapag gandang-ganda ka na higit sa pagpuri o sa kaluwalhatian ng Diyos na dapat ibalik natin sa Kanya, idolatry yun. Ganon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, minsan, sa tulad nating mga Kristiyano, lalo na sa mga nagtuturo at ginagamit, ng Panginoon sa bahay panambahan, pakinggan natin ito. Dumating ba sa punto, mga kapatid, na nangihina ka, parang ayaw mo na. Amen. Sinasabi mo, hindi na ako lumalago dyan. Ako pang nagtuturo, pero kitang puro pasaway ang membro ng FOGC. Praise the Lord. Dumating ba sa buhay niyo na parang mag-quit na kayo? Amen. Di ba? Aminin nyo, dahil lahat tayo dumadaan sa ganyan. Amen. Praise the Lord. So may sikreto na dapat gawin natin.
Bilang tagasunod ng ating Panginoon, kailangan may develop sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang i-develop natin ang mga attitude ng bawat isa sa atin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto mo lumago sa pananampalataya at relasyon mo sa ating Panginoon, you need to develop your attitude. So ito mga kapatid, tandaan natin ito. Ito lang ang kinuha ko na dapat mga kapatid i-apply sa ating mga buhay. Una mga kapatid, you need to develop your obedience. Ang sabi nga ng 1 Samuel, di ba? Obedience is better than sacrifice. Kahit anong sakripisyo na ginagawa mo, kung wala kang obedience sa salita ng Diyos, useless ang pagiging sakripisyo o sacrifice na ginagawa mo sa Panginoon. The important thing is to obey the Word of God. Amen. Tingnan mo kapatid yung ginagawa ang mga kapatid na si Maria at saka si Marta. Sino si Marta? Sino si Maria? Kaya nga kapag busy-busy ka, kita mo si Marta busy doon sa pagluluto. Sinong tagaluto? Pero hindi ibig sabihin na Marta kayo sa lahat ng oras. Pwede din maging Maria kayo, kaya sa oras nito, Maria ang bawat isa sa atin. Bakit? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka sa mga bagay-bagay sa mundo. Ngunit isang bagay ang hindi kukunin kay Maria dahil siya ay nakinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos na ating kapakinggan, pag nagrima yan sa puso ng bawat isa sa atin, yan ngayon ang magbubunga. Paglabas niyan, ipamumuhay mga kapatid, at doon lalago ang iyong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga hindi ka nagli-level up kasi dito mo lang nilalagay. Hindi mo ni pinapamuhay, pinapakita. Ang sabi kanina ng ating Bible teacher sa ating pastor, mga kapatid, na kahit hindi ka mangangaral, kahit hindi ka nagtuturo ng salita ng Diyos, kapag nakikita sa buhay mo, lalo na kung gaano ka kasanggano noon, nung time na nandito ka na sa Panginoon, na binago ka ng ating Panginoon, maniniwala sila. Pupurihin nila ang Diyos. Purihin ang Diyos na nagbago sa buhay na yan ni Sister Hilda, na dating adik, na dating lahat ng mga bagay sa mundo ay ginagawa. Buti na lang hindi kami nagpang-abot nung nasa sanlibutan pa ako. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, huwag tayong matakot. Obey the Word of God. Ipangaral mong salita ng Diyos. Ang sabi nga kapatid ng salita ng Diyos, in every season or out of season, preach the Word of God. Amen. Ito ngayon, season or out of season, pinapangaral namin ang salita ng Diyos sa inyo. Amen? Hallelujah. Sino man ang masaktan, no? Dahil tanda natin mga kapatid, kapag ang sa Panginoon yan, mananatili yan. Kapag hindi sa Panginoon, aalis yan. Kaya kita mo mga kapatid, kapag kang isang tao na nasa Panginoon, kahit anong tago mo, kahit anong ayaw mo, mga kapatid, huwag mong hintayin, ipakain ka pa o ipalunok ka pa sa isda. Ha? Ang masakit dun kung dilis, ipapalunok ka ng Panginoon sa dilis. Paano ka kakasya dun sa bunganga ng dilis? Di ba? So kahit anong tago natin, kapag pinili, tanda natin ito bakit? Pinili, hinirang ka na ng Diyos. Kahit anong tago mo, tanda natin kapag hinirang ka ng Panginoon, pag payaw-yaw ka, Julie, kung masaktan ka lang. So kung ayaw mo masaktan, sumunod ka. Di ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Ecclesiastes 12:13. Let us hear, ang sabi nito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Amen. For this is the whole duty of man. Matakot daw tayo sa Diyos at sundin ang kanyang pinag-uutos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Ako ba nagsabi? Ang Panginoon. Di ba? Kasi kung ako lang magsabi, talagang hindi maniniwala ito si Nanay Mila at saka si Nanay Marita. Sa edad nila niyan, baka sabihin pa ko, Utoy, ako na lang kita, bakit mo ako pangaralan? Di ba? Ngunit ito ay salita ng Diyos na pinapabot lamang sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Nang salita ng Diyos ay dapat sundin, dapat ganapin, dapat ipamuhay sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
So dapat natin sundin sa pagbibigay ang kahit sa love offering natin mga kapatid, pamumuhay ng may kabanalan. Ang fulfill ng ating mga ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. No matter what people say mga kapatid. Ano man ang sabihin ng tao, kahit pinipersecute ka man dyan, pinagsasabihan ka man, na sinisiraan ka man, kapatid, just fulfill your ministry. Dahil naka-record yan lahat sa ating Panginoon. Hayaan mo kung anong sabihin ng tao sa'yo. Amen? Hallelujah. So, preach and teach, mga kapatid. Tanda natin lagi yung sinasabi sa inyo ito. Lalo na sa inyo naman natuturuan na. Darating ang time, mga kapatid, na mas marunong pa kayo sa pastor nyo. Na mas matapang pa kayo sa pastor nyo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, preach! No? Mangaral kayo na mas marunong at mas matapang pa sa pastor nyo. Ang sabi kanina niya ng ating pastor, mga kapatid, hindi dapat yung pag ganun-ganun ka, dapat nag-level up ka. Ganun din. Kaya nga, tinuturuan kayo na pagdating ng time na kayo na rin ang gamitin ng ating Panginoon, dapat mas marunong at mas matapang pa kayo na ipangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid. Preach and teach with boldness ang salita ng ating Panginoon. Kahit sinong masagasaan, kahit sino ang masaktan. Amen? Tanda natin kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Kung gusto mo ng kaligtasan, magpatuwid ka, magpabago ka sa ating Panginoon, sundin mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lalo na dyan, mga kapatid, sa ating mga musikero. Okay? Tanda natin ito, mga kapatid. Sa mga musikero, mahawak ng mga instrumento, umahawak ng mic, maging dyan sa computer, o sa lahat ng ginagamit para sa kapurihan ng ating Panginoon. Huwag na huwag kayong humawak o magpapagamit sa Panginoon hanggat wala kayong devotion. Ngayon, sa buhay yan ang bawat isa sa atin. Dahil kayo ang nagdadala ng worship, ang instrumento na ginagamit nyo. Pag wala kang devotion, mga kapatid, wala kang prayer, paano na lang? Ang may mga prayer pa nga, mga kapatid, minsan nagsisintonado pa. O hindi pa nagkakaroon ng kayusan. How much more pag wala kang devotion bago magtugtog o bago humawak ng kahit na anong instrumento. Maging sa sung leader, sa mga back-up o sa mga special number, dapat parating may practice. Pag walang practice, kahit nakaschedule, huwag mong patayuin. Music director. Kung gusto mo na magamit, nakaschedule ka, hindi ka man makapag-practice ng Friday, magpunta ka ng mas maaga sa araw ng gawain para makapag-practice pa. Maaga ito sila dito. Sa mga nakaschedule, pwede kayo mga kapatid magpunta ng maaga, o kung hindi man kayo masundo, kaya magpasundo kayo ng mas maaga kapag gagamitin kayo. Hindi yung time na ng gawain, saka kayo darating. Paano pa ang practice nyo? No? So, ugaliin na natin ang ganito mga kapatid, na lagi tayong kapatid maaga, lalo na sa mga ginagamit sa kapurihan ng Diyos. Kung hindi kayo masundo mga kapatid na talagang ikaw ang gagamitin na alanganin mga kapatid, pwede ka, malayo bang maggastos ka ng 10 real? 20 real? Kaya Brad Arvin, kapag hindi kita masundo, umpisahan mo na maglakad. Siguro naman aabot ka rito ng 1 linggo. 50 kilometers ang bahay niya. Pero para sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid, nandyan sa mga, nauna pa sa rito. Kasi nagpapasundo sa time na maaga. Kaya kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon, magpasundo ka ng maaga. Kahit alas 12 ng gabi, sunduin kita kung gusto mo. Para magang-maga ka dito, kasi kami matutulog pa, ikaw, nandito na. Purihin ng Diyos, palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. Huwag sabihin natin na tanghali na kasi ako sinusundo ni Brad Sandy at sa kanyang tatay Jack. No? Pwede naman mga kapatid, mag-taxi ka. Siguro, maliit lang naman ng 10 real o 20 real. Di ba? Minsan lang naman yan. Tuwing gagamitin ka lang naman. Gumagasto ka nga sa mga sale na yan na tag 100, 150. Mamasahe lang para sa kapurihan ng Diyos ay hindi mo magawa, mga kapatid. Realistic lang tayo, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, dapat tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya tinitest mga kapatid ng ating Panginoon kung saan pa ba? Saan na ba ang puso mo? Nasa Panginoon pa ba? O baka mga kapatid sa sarili mo na? Kasi yan ang ating talaga mga kapatid ng kaaway natin. Sarili natin, hindi lang si Satanas. Hindi ang sarili din mismo natin, no? At tanda natin mga kapatid,
the highest form of worship is obedience. Do you believe that, mga kapatid? That is the highest form of worship. Ang obedience sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. So kailangan, kapatid, ubilang tayo kahit nahihirapan tayo, nasasaktan tayo. Di ba? Yung akala mo ikaw na pinapatungkulan parati sa pangangaral. Hindi. Hanggat hindi minensyon na ang pangalan mo, ano nga pangalan mo, sis? It's every Jan Yap. Pag yan ang sinambit mo, paluin mo na ang nangangaral dito. Ha? Pag ginanon ka na, dahil sa kasalanan mo. Di ba? Ngunit kapag ang pinapangaral dito, mapatid, ay para sa pangkalahatan, kaya ka nasaktan dahil ikaw ay lumalabag sa pinapangaral na salita ng Diyos sa likuran ng pulpit na ito. Hindi ka masasaktan kung hindi ka lumalabag. O kung hindi ka nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Accept natin lahat naman tayo, mapatid. Sa palagay nyo ba yung nagtuturo dito, hindi nasasaktan? Sila nga ang unang-unang nasasaktan ng pinapangaral nila. Dahil karamihan, mapatid, ako dati pag nangangaral, talagang gusto ko yung sa sarili kong papangaral ko. Kaya nung unang preaching ko sa POG, mapatid, ang buhay ko. Kaya kung ikwento ko sa inyong buhay ko, mapatid, iiyak kayo. Huwag na lang, nagsawa na kami kanina kaiyakan, dinagdagan pa ni Tatay Jack. Pagka ganyan na nag-iyakan na, huwag mo na nagdagan. Praise the Lord. No? Ganon tayo, mapatid. Basta sumunod lamang tayo. Mano man tayo, nahihirapan man tayo, yes. Hindi easy ang paglilingkod sa Panginoon. Pero tanda natin, mapatid, sa tuwing hirap na dinaranas natin, sa tuwing tayo, mapatid, ay dumaranas ng mga bagay-bagay sa mundo ito na hindi na, mapatid, tanda natin, nakarecord lahat yan sa ating Panginoon. Amen. Amen? Kaya wag tayo, mapatid, matakot na, umangamba pa man, mapatid. At wag na tayo, mapatid. Ang sabi kanina, hindi dapat, sabi kanina ni Pastor, di ba? Hindi dapat reason na aalis ka dahil pinangaralan ka ng pastor mo, pinangangaral ka ng mga ngaral dito, sinaway ka sa pagkakasala mo. Di ba? Lahat naman tayo nagkakamali, nagkakasala. Di ba? Si Tatay Jack, kung tutusin, pangangaralan ko ba yan sa edad niya na yan? Mas nauna pa sa akin sa paggawa ng makamundong gawain yan. Pero kita mo, mga kapatid, kapag mayroon kang pagpapasako, pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, kahit bata ang magtuturo sa iyo, susunod ka. Amen. Hindi dahil sa bata sa umatanda siya, susunod ka dahil sa salita ng Diyos Amen. na pinapangaral niya sa likuran ng pulpitong ito. Amen? Huwag niyo hintayin ang mga bago pang magsaway sa atin. Kayo naturingan na kayong mga leader. Kaya magpaka-leader kayo, mga kapatid. Amen? Kung hindi mo kayang magpaka-leader, bumaba ka sa pagka-leader mo. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, naituro sa atin ng Pastor Anyo, mga kapatid, both of us have a responsibility. No? Responsibility ng pastor, mga kapatid, na turuan tayo, equip tayo, mga kapatid, no? Ng salita ng Diyos. Pakainin tayo, minsan physical pa ka, mga kapatid. Praise the Lord. May sponsor nga lang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, mga kapatid, it is our responsibility to our pastor, mga kapatid, to defend our pastor. Amen. Minsan kasi, mga kapatid, alam mo nang sinisiraan ng pastor, sinasabihan ng ano, inaano mo pa, dinadagdagan mo pa. Oo nga, ano nga si pastor. Praise the Lord. Tawag pastor. Hallelujah. Dito, mga kapatid, bilang tayo mga mananampalataya na sa ating Panginoon, obey lang tayo ng obey. Diba? May kasabihan ng kapatid na obey first before you complain. Amen? Mamaya ka na mag-complain. Mag-obey ka muna. No? Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, una ay obedience. Pangalawa, humbleness. Dapat, mga kapatid, nagmamanifest ito sa buhay natin, ang attitude ng humbleness. Hindi hambugness. No? Humbleness, mga kapatid. At ang Panginoon pa rin, mga kapatid, ang nagbigay ng example dyan. No? Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ngunit siya ay nagpakababa. Naging masunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Mga kapatid, kita mong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Siya nga na Diyos,
Mga kapatid, nagpakababa. Ikaw, tao lang mga kapatid. Nagiging hambog ka. Hindi ganon. Kung ang Diyos mga kapatid, para mabot niya tayo, nagpakababa. How much more tayo na naligtas lamang tayo sa habag ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. The only thing that you can eliminate pride is to humble yourself. Yan lang mga kapatid, ang sekreto. Para mapatid matalo, madaig mo ang pride na yan. Ang pagmamalaki, ang mataas na yan sa buhay mo. Lahat naman tayo may pride. No? Iba-iba rin lang ang level. Kasi may pride na talaga ng pride na pride. Kaya pagka pinrito mo yan, dapat pride na pride din siya. Yung sunog na sunog. Para wag nang bumalik. Amen? Hallelujah. Yan mga kapatid, ang wala si Satanas, ang pagpapakumbaba. Kasi lahat tayo may pride. Tinaniman tayo ni Satanas ng pride. Ngunit siya mapatid hindi marunong magpakumbaba. Mapalad ang bawat isa sa atin. Yes, nagkamali tayo, nagkasala tayo. Masakit bang sabihin mo na, Lord, patawad? O kapatid, patawad? Kaya testimony system. Hallelujah. Ang pagpapatawad mga kapatid, mas madaling patawarin ang taong humingi ng tawad at nagpapakumbaba. Kisa sa taong nagkamali na, nagkasala na, nagmamalaki pa, mga kapatid, na nagpabiktim-biktim pa. No? Hindi ganon. Tayo mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, yun kaagad ang manifest natin. Nagkamali. Yes, normal tayo, tao tayo. Sino ba hindi nagkakamali? Ako? No? Hallelujah. Humingi ng tawad. Confess sa ating Panginoon. Amen. Magpakumbaba, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga ng James 14, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Yan ang sekreto. Kung gusto mong lalo kang itaas ng ating Panginoon, magpakababa ka sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang i-manifest natin sa ating buhay bilang tagasunod ng ating Panginoon. Be humble always mga kapatid, kahit sino pa ang kaharap natin. Lahat tayo mga kapatid ay tinitest ng ganito. Ako kahapon na test, kasama ni Brad Melvin, may nagpapagawa kami dyan sa amin mga kapatid na 39 na cars to, yun Brad. No? Nawala daw isang unit. Tapos kami daw ang responsable, kaya nagalit din ako, nataas din yung boses ko. Hindi naman masama mga kapatid na magalit, huwag ka lang magkasala. Pag sinunto ko doon, nagkasala na ako. No? Sabi ko, i-check, may mga kamera dito, may video. At saan namin nilalagay ang GMC na yan? Sabi ko, napakala, kung pababayaran sa amin yun, ilan lang kami doon. Ilang taon kaya babayaran namin yun? No? Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah. Magpakababa tayo mga kapatid. No? Hallelujah. So, ang ating mga kapatid, your greatest test will be how you handle people who mishandle you mga kapatid. Diyan pati test ang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon kung paano mo i-handle ang mga taong sinisiraan ka, pinipersecute ka, no? Yung backbiting ka, yung tinitira ka sa likod. Na pagkaharap, ngising gano'n, no? Ngising aso, no? Pero pag nakatalikod, alam mo yan si pastor. Alam mo ganito yan si pastor. Sa tapos sabihin, oo nga, naging baka ka na rin. Di ba? Salip na pagsabihan mo hindi gano'n, dapat yung pag-aaral natin mga kapatid na i-depend yung pastor nyo, lalong pinagkakaisahan. Ang pastor, pinagtutulungan daw. Hindi pinagtutulungan, kundi tutulungan. Praise the Lord. May nakuha kayo sa Pastor Anjo. Kaya tamang-tama mga kapatid ang preaching ngayon dahil nandun ang Pastor Anjo. Hindi na masakit sa inyo kasi naunahan na kanina, mga kapatid, no? Pero dapat maayos yan sa ating mga buhay, mga kapatid. Yun ang pangalawa mga kapatid, dapat magpakumbaba tayo parati. Kahit na ikaw ang tama, kahit na ikaw ang marunong, mas magaling, mga kapatid, nandun pa rin dapat ang humbleness. Pangatlo mga kapatid, forgiveness. Dapat nagmamanifest ang attitude na laging, I forgive you. Kahit hindi pa nahingi ng tawad, I forgive you. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Di ba ang Panginoon, nung nandun siya nakapako, mga kapatid, anong ginawa sa kanya?
Di ba, nalimura siya, inalipusta siya, lahat ng ginawa ng kasamaan sa kanya. Ngunit ang sabi ng Panginoon, gumanti ba ang Panginoon? Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Maliwanag? Amen. So, ganun din dapat tayo, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Dapat nagmamanifest ito sa buhay ng bawat isa sa atin, ang pagpapatawad. Hallelujah. Hindi naman mabatid sa tulad natin, naman nagkamali ako, humingi ako ng tawad sa inyo. Patawarin mo ako. Pag napatawad mo ako sa palagay mo kapatid, masasaktan ka nun. Hindi naman, di ba? Ako pa rin kasi ako nagkamali. Kahit hindi, pinatawad mo ako, pinatawad na ako ng Panginoon sa pagkakamali ko, ngunit may consequences pa rin yun. Doon tayo matakot, mga kapatid. Kasi kita mo sabi ng Panginoon, sino man daw umayaw sa Kanya hanggang sa ikatlo at kaapat na sali ng iyong lahi. Hindi ka ba nahihiya noon? Hanggang apo mo sa tuhod, magsasuffer ng... Dahil sa pag-ayaw mo sa ating Panginoon? No? Kaya baguhin na yan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Ganon din mapatid sa Ephesians, chapter 4, 31-32. Sa bawat isa ito sa atin. Let all bitterness and wrath. Sinasabihan ito ang bawat isa sa atin. Dapat maalis ito. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Dapat i-apply ito sa ating mga buhay. And itong dapat natin gawin. Be ye kind one to another. Paano nagiging kind? Be kind to one another kung ang kapatid mo nagkamali ay chinichismis mo, sinisiraan mo, ginagawan mo ng mga kasinungalingan. Nandyan pa ba yan sa FOGC? Wala na. Praise the Lord. Parang isa lang nagsabi. Siguro nandyan pa sa dami natin, parang isa lang ah. Praise the Lord. Nandyan pa ba yan sa FOGC? Praise the Lord. Buti na lang, nagsabi kasi sabi ko sa bakit sa inyo nanay nandyan pa? Praise the Lord. Wala na yan sa atin dahil inalis na ng Panginoon. No, tinuturuan tayo, inaayos ng Panginoon ang ating mga buhay. Bilang Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Amen. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen. Kung tayo mga kapatid, isipin mo kapatid, nagkamali lang, nagkasala ang iyong kapatid. Parang kinukundi mo na, parang hindi mo na sa matanggap. Hindi mo alam na mas matindi pa yung kasalanan mo doon. Na mas marami ka pang kasalanan kaysa sa Kanya. Na pinatawad ng Panginoon, na dinilit yon ng ating Panginoon dahil sa pagsunod mo ng salita ng Diyos. Amen. Sino ka para humatol? Sino ako para atulan ko kayo? Praise the Lord. Kung ako nga na makasalanan din, nangailangan ng Savior, ganun din ang bawat isa sa atin, Amen. mga kapatid. So sabi niya, forgive one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you, mga kapatid. No? So yan ang sabi natin Panginoon, dapat nagmamanifest ka agad ang forgiveness, mga kapatid. No? Ang mayroon kasi ibang mga kapatid, pinapatawad kita ngayon pero wag mo ulitin. Sa sunod hindi na kita patatawarin. Hindi ganon ang turo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, patawarin mo, nagkasala ang kapatid mo, patawarin mo, magbalik siya sa iyo, humingi ng tawad, patawarin mo ng 70 times 7. Amen. Sa isang araw yon, Praise the Lord. 490 isang araw magkamali sa iyo. Pag lumapit sa iyo, humingi ng tawad, patawarin mo pa rin. Ilang libo na yung kasalanan ko. Patawad na yun. Praise the Lord. Buti na lang. Deleted na. Deleted na. Amen. Ganun din sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sikreto lang naman, magpakumbaba, humingi ng tawad. Amen. Nagkamali tayo ng kasalanan, normal, tao tayo. Praise the Lord. Di ba? Hallelujah. So yun mga kapatid, ang pangatlo. Pang-apat na tayo. Love. Hallelujah. John 3:16 ang sabi mga kapatid, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Mga kapatid, ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na binigyan niyang kanyang bugtong na anak, o ang kanyang sarili, nung siya ay nagmanifest sa flesh, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ganon din ang bawat isa sa atin. 1 Peter 4:8. Hallelujah. Ang sabi nito, and above all things, have fervent charity among yourselves,
For charity shall cover the multitude of sins. Sa ibang salin yan mga kapatid. Hallelujah. Above all, keep your love for one another fervent, because love covers a multitude of sins. Tinatakpan mga kapatid ng pag-ibig, mga kapatid, ang maraming kasalanan. Amen. Amen. Dahil mahal mo ang kapatid mo, nagkamali ng kasala, pinapatawad mo. Amen. Dapat ang pag-ibig o yung pagpapatawad na hindi pa kunwari. Minsan mga kapatid, pinapatawad ko na siya. Ayaw ko lang siya makita. Praise the Lord. Sa palagay mo ba, pinapatawad mo ang tao dahil ayaw mo makita? Di ba? Kaya kapag pinatawad mo na, nagpakita sa'yo, siyempre, dapat ipaano mo yung tunay na pagpapatawad. Amen. Hindi yung patawarin mo, pinatawad ko na nga, pero wag lang siya magpakita sa akin. Dahil sigurado, pag nagpakita, baka umbagin mo pa. Di ba? Nagdubli pa ang kasalanan mo, mga kapatid. So dapat, mga kapatid, hallelujah, nandun ang pag-ibig, mga kapatid. Dahil yun ang utos ng ating Panginoon. No? Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon to love one another. Ang sabi pa nga ng Panginoon, we need to love the unlovable. Kahit hindi na yan kaibig-ibig, ngunit iniibig pa rin natin mga kapatid. Na kahit ganun ang ugali ng tao na yan, na wala ng kapatid ang tao na yan, pero iniibig pa rin natin. Patuloy pa rin natin ini-encourage sa manumbalik sa Panginoon. Dahil ang grasya at habag ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Amen. Diba? Kahit na parang surang-sura ka na sa mukha ng kapatid mo. Diba? Ibigin mo pa rin dahil utos ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kahit hindi kaya-aya ang mukha. Diba? Pagtyagaan mo, yan ang binigay ng Panginoon. Diba? Hallelujah. Sinabi ba ng Panginoon huwag tingnan? Ang sabi niya, ibigin mo. Love one another. Hallelujah. Ikaw ata nagsabi na, pinapatawad ko na, huwag lang magpakita. No? Eh kung magpakita, halimbawa si Brad Rene dito. May number ka ba ni Brad Rene? Praise the Lord. Hallelujah. So we need to love one another, mga kapatid. Kahit na sino, mga kapatid, ang ginagamit ng Panginoon, ibigin natin dahil nilagayan ng Panginoon. Kasi mga kapatid, minsan nag-ano tayo dahil bago ang nagtuturo, di ba? Bago yung ina-assign dito. Sabi mo, ay, hindi yan marunong, hindi yan magaling. Eh kung ikaw magaling, bakit hindi ka ginagamit? Kaya tanungin mo ng sarili mo. Dahil sa paglilingkod ng Panginoon, hindi pagalingan. Sa paglilingkod ng Panginoon, obedience ang kailangan at ang iyong time at oras para ipagamit sa kapurihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Huwag kayong magtaka, balang araw si Nanay Mila dito at saka si Nanay Marieta mga ngaral sa atin. Di ba? Bakit? May imposible ba sa Panginoon? Hallelujah. Kaya pag nangaral kayo, Nay, talagang yung pwede mo, kung pwede suntukin mo na. Hallelujah. Susunod naman yan, sa edad nyo na yan, siguro susundin nila. Diba? Praise the Lord. Sa mga tumatayo dito mga kapatid, sa mga nakikinig, kahit leader ka na, pastor ka, elder ka, makinig kayo sa pinapangaral dito ng bago. Kahit bago. Kasi, nung time na yan, sila ang inordin ng Panginoon na tumayo. Sino ka para mag-against, mga kapatid? Sabi kanina na huwag ka man lang magsalita. Kahit isip mo lang na masama sa pastor mo, sa leader mo, o sa mga tumatayo na ginagamit ng Panginoon. Dahil mga kapatid, nakarecord yan lahat sa ating Panginoon. Lalo na sa mga salita ng Diyos, mga kapatid na tinuturo dito, kung yung kontra mo ng salita din ng Diyos, minsan pinagrambol-rambol yung salita ng Diyos. Sa halip na mag-amen ka na lang, praise the Lord. Hindi. Nire-rebuke mo rin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Iwasan natin yan. Dahil nakarecord lahat yan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ingat kayo mga kapatid sa pagkontra sa salita ng Diyos. Dahil nakarecord yan sa Panginoon. Dapat mga kapatid, laging nagmamanifest ng pag-ibig. Kung alam mo na medyo hindi dito mga kapatid, ang ng kapatid mo na nagtuturo, ang sabi nga kanina mga kapatid, kunin mo yung para sa'yo. Yung hindi, huwag mong kainin. Kaya nito, buto-buto ang pinapangaral sa inyo. Kapag ikaw ang bago, huwag kang muna kumain ng buto-buto. Kung ano lang para sa iyo, na muna ang kainin mo. Kasi pag buto-buto ng kinain mo ngayon,
Magbilaukan ka. Magastusan pa kami. Di ba? Buti kung may budget ang church. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak muna sa Panginoon. So, ang panglima na tayo mga kapatid, last na malapit na tayo mga kapatid. No? Panglima mga kapatid, itong wag na wag nating kaligtaan. Prayer. Yun ang isa sa pinaka-importante na gagawin natin mga kapatid. Kaya may prayer group tayo para matuto ang bawat isa mga kapatid. No? Hallelujah. 1 Thessalonians 5:17. Ang sabi nga, pray without ceasing. Kaya minsan natatalo tayo mga kapatid ng kalaban dahil kulang tayo sa panalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, pray without ceasing. Every time mga kapatid na sa oras natin, sa paggising, sa pagpasok sa trabaho, pag-uwi, habang kumakain o lahat, sa oras natin mga kapatid, kapag may time ka na manalangin, manalangin ka. Amen? Hindi yung, siguro mga kapatid, yung iba sa inyo, na nanalangin lang pagka-schedule niya doon sa prayer group. 1 month yun. Once a month ka lang manalangin. Araw-araw ka pinapakain ng Panginoon. Araw-araw ka binibless ng Panginoon. Tapos, 1 month ka lang magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. James 5:16, ang sabi mga kapatid, ang sabi ng mga kapatid, no? The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya kung alam mo na matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon, malaki ang magagawa ng panalangin mo. Amen. Kaya nga ang bawat panalangin natin mga kapatid, di ba kinakatugon ng ating Panginoon? Dahil mga kapatid, maraming righteous na nanalangin sa Panginoon para mabigyan ng kagalingan ng kahit na sinong may sakit at karamdaman. Ang pamilya natin, hindi pinababayaan ng Panginoon kahit anong bagyo at unos ang dumating dahil sa panalangin ng bawat isa sa atin. So, ugaliin nating manalangin mga kapatid. Ang sabi nga kapatid ng Panginoon, pray even to your enemy. Ipanalangin mong Panginoon ang iyong kaaway na kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Baka i-misinterpret nyo. Ipanalangin nyo sa Panginoon, mamatay na sana ang kaaway ko. Hindi ganon. No? Pray na siya, na magkilos ang Panginoon din sa kanyang buhay, kung paano ka binago. Amen. Ganon din. Alam ko mayroon ugali ng iba sa inyo. Umaring bawat isa sa atin noon. Dahil pinipray natin ang kasamaan ng ating kaaway, di ba? Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, ipanalangin mo ang kaaway mo. No? Hallelujah. So mga kapatid, we need to level up our faith mga kapatid. Huwag tayong manatili sa bukong-bukong. Hanggang ngayon, 8 years ng IPOGC. Dapat hindi ka na sa bukong-bukong. At least man lang nandun ka sa baywang, o sa balikat, o submerged Christian ka na, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating mag-grow mga kapatid. 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No, grow in grace and in the knowledge of our Savior. Ang kilalanin natin ang ating Panginoon. Dapat mag-grow na habang tayo mga kapatid ay, hallelujah, ating inaalam ang salita ng Diyos, dapat lalo tayong lumalalim. Kaya nga grow tayo mga kapatid in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Amen. Hallelujah. Galatians 5:15. Ang sabi dito, but if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consume one of another. Kung tayo dito na, ilan tayo ngayon? 28, 29. Kung tayo magkakagatan, baka sa sunod kalahati na lang. Kasi ang matalo sa kagat, siyempre alis yun. So huwag tayong magkagatan na tayong magkakapatid dito mga kapatid. Dapat tayo magtulungan, lift up one another na mag-grow ang bawat isa sa atin. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So Jesus command us mga kapatid to help and love one another mga kapatid. Lalo na kapag sinasamahan natin ng prayer and fasting. So yun ang 5 lang na atin dapat i-apply sa ating buhay. Sigurado mga kapatid, sa sunod na pagbalik mga kapatid, lalago ng pananampalataya at relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? May natutunan ba tayo mga kapatid? Hallelujah. So conclusion na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Lagi nating tandaan ito mga kapatid, sa loob ng bahay, mga kapatid, ay maraming sisidlan.
2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Ang sabi dito, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. So alin ka dito sa mga nabanggit na ito, mga kapatid? Tayo ay sisidlan ng Panginoon. We are the vessel, mga kapatid, ng ating Panginoon kapag natanggap natin ang banal na Espiritu. Ngunit, mga kapatid, sa loob ng bahay o sa loob ng iglesia, mayroong iba't ibang lalagyan. Ginto, pilak, hallelujah, kahoy at lupa. Alin ka doon? Ikaw ang nakakaalam between you and the Lord. Sang sabi dito, mga kapatid, some to honor and some to dishonor. Hindi sinasabi na ang gold lang doon ang honor. Ngunit kung hindi mo, kahit gold ka, kung hindi ka nagpapagamit sa Panginoon, hindi mo binibigyan ng honor ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Panginoon na maging kanyang vessel. Amen? Hallelujah. So if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Dapat vessel unto honor to God, mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon o sa pagpapagamit sa kapurihan ng ating Panginoon, doon dapat parating kapurihan. Kaya nga, kapatid, ang iglesia ito, hindi ko ito pag-aari, hindi ito pag-aari ng bawat isa sa atin, pag-aari ito ng Diyos. Kaya doon natin binabalik sa kanyang kapurihan ang lahat ng ating ginagawa, ang sakripisyo na ginagawa ng bawat isa sa atin, ang ibalik natin kapurihan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya lamang ang karapat-dapat nun, hindi tayo. Amen? Hallelujah! He shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master use, and prepared unto every good work, mga kapatid. No? So yun dapat tayo, na dapat nararapat gamitin ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan at kadakilaan, mga kapatid. No? Hallelujah! So anong dapat natin gawin, mga kapatid? Never quit. Amen. Pwede ba natin sabihin nun? Turo mo sarili mo, I will never quit. Parang iba ayaw. Mag-quit ba kayo? Narinig yan ng Panginoon. Amen. Sinabi na bawat isa sa atin, I will never quit, Lord. Amen? God chose you for His purpose. So anong dahilan? Para ikaw ay huminto? Kaya tayo, mga kapatid, huminto minsan dahil lang sa pride natin. Kaya alisin na yan ang pride, mga kapatid, no? Alisin ang pride because God chose you to send you to bring glory to His name. Yeah. Natandaan niyo ang preaching ng ating kapatid, Brad Sunday, preaching ni Brad Julico? Ang pride daw ay nakamamatay. Ang sabi, here I am, Lord, send me. Kaya dito ngayon, God chose you to send you for His purpose. Kaya nga, kapatid, eliminate the pride in our life. Amen? Handa ba natin gawin yung, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Katulad ni Moises, mga kapatid. Hallelujah. He want to see the glory of God. Diba? Mababasa natin yun sa Exodus chapter 33, mga kapatid. Ang sabi ni Moises, Panginoon, ipakita mo sa akin ang kaluwalhatian mo. Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Hindi ko pwedeng ipakita sa iyong kaluwalhatian ko dahil kapag ito ay nakita mo, walang salang, mamamatay ka. Yun sa lumang tipan. Sa bagong tipan, anong sabi, mga kapatid ng John chapter 1 verse 14? And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Ito na ngayon ang hinahanap ni Moises na glory ng ating Panginoon na ipapakita sa kanya na hiningi niya. Ngunit hindi binigay ng Panginoon dahil may tinakda ang Panginoon na oras ng time ito ngayon sa end time. Na hallelujah, na sinasabi niya, ipapakita ko ang glory ko at mapalad ang bawat isa sa atin. Hindi man tayo nabuhay sa mga nakaraang, hallelujah, ginawa ng ating Panginoon time. Mga kapatid, ngunit dito tayo ngayon kung saan, mga kapatid, ang glory ng Panginoon ay binubuhos niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. We beheld His glory. Amen. Nakita ba natin ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Yes. Dahil kung hindi nakikita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi mo pa natanggap ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. And we beheld this glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hallelujah. So maliwanag yan, mga kapatid. Mapalad tayo, mga kapatid, dahil nakakapasok na tayo, mga kapatid, sa trono ng biyaya ng Diyos.
Amen? Amen. At yun ang ilang glory. Nung time na yun, mapatid, hindi sila makapasok dahil nakakover pa yan. Ngunit nung nagmanifest ng ating Panginoon at siya ay nalagutan ng hininga sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, hallelujah, ang tabing doon ay nahapak, mga kapatid. Nahati yun, mga kapatid. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, mayroon na tayong access sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin, mga kapatid, dahil sa time natin, dito yun ibinigay ng ating Panginoon. Dito yun binubuhos ng ating Panginoon. Kaya huwag mong sayangin ang pribilehiyo o pagkakataon, mga kapatid, na ang glory na yun ng Panginoon magmanifest sa buhay natin. Amen. Di ba nakikita ang glory ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Yan ang sinasabi na hinahanap ni Moises. Kaya mas mapalad pa tayo kay Moises dahil sa kanya hinihingi niya. Ngunit hindi binigay ng Panginoon. Tayo ngayon binubuhos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras nito, mga kapatid, habang tayo ay tumatayo, mga kapatid, hallelujah, huwag na tayo, mga kapatid, mag-alinlangan pa sa pagsunod, hallelujah, ng kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy tayo at mag-focus, mga kapatid, sa reward na matatanggap natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.